For this episode, we're going to discuss 5 misconceptions about firewall. Ito ang arkitekturo. Before anything else, let's look first at the definition of firewall. As per the National Building Code, a firewall is a reinforced masonry or reinforced concrete separator with the appropriate fire resistive rating and which shall be positioned between dwelling units or between buildings to maintain the fire integrity of each building or structure. Firewalls, particularly those erected above or along property lines, shall have absolutely no openings, except for permitted vent wells, and shall extend above the roof from 400 mm to 1,000 mm. As per the Fire Code of the Philippines, firewall is an exterior wall designed to prevent the spread of fire, having a fire resistance rating of not less than 4 hours, with sufficient structural stability to remain standing even if construction on either side collapses under fire condition. Firewalls, particularly erected above or along property lines, shall have absolutely no openings and shall extend above the roof to 1 meter. Ngayong alam na natin ang definition ng firewall, ano-ano naman ang misconception ukol dito? Misconception number 1. Architect, gusto ko sanang mag-firewall para ma-extend at maisagad ang aking gusali sa property line para ma-maximize ko ang aking lote. Ang sagot, kailangan mo nang alamin sa pamamagitan ng zoning ordinance ng inyong lugar kung ano ang zoning classification ng inyong lote. Let's take for example the residential zones. If ang inyong lote ay nabibilang sa R1 residential zone, single detached buildings lamang ang pwede sa mga ito. Ibig sabihin, bawal o hindi pinahihintulutan ang construction na labas sa setback requirements. Bawal sa R1 residential zone ang pagtatayo ng firewall. If your lot belongs to an R2 residential zone, single attached, duplex development, or low-rise multi-family dwellings lang ang pwede dito. As per National Building Code, sa isang side ng property line lang, pwedeng magtayo ng firewall. Limitado din sa 80% ng kabuoang haba ng property line ang pwedeng tayuan ng firewall. Ibig sabihin, kung ang kahabaan ng property line na tatayuan ng firewall ay 10 meters, maximum of 8 meters lamang ang haba ng firewall na pwedeng itayo dito. If your lot belongs to an R3 residential zone, low-rise row houses lang with 2 sides of firewall ang pwedeng itayo dito. It is either 1 firewall each on the left and right side or 1 firewall each on one side and rear side. May required limitation din sa haba ng maaaring itayong firewall ang National Building Code. Ibig sabihin, hindi pwedeng tayuan ng firewall ang buong kahabaan ng isang property line. If your lot belongs to an R4 residential zone, low-rise townhouse lang ang pwedeng itayo dito. At pwede ka lang magtayo ng firewall sa magkabilang gilid ng lote. Ibig sabihin, bawal magtayo ng firewall sa rear side or likurang bahagi ng iyong lote. Gaya ng R3 residential zone, may required na limitation din sa haba ng maaaring itayong firewall ang National Building Code. At hindi pwedeng tayuan ng firewall ang buong kahabaan ng mga property lines. If your lot belongs to an R5 residential zone, medium to high-rise residential condominium buildings ang maaaring itayo dito. It is either 1 firewall each on the left and right side or 1 firewall each on one side and the rear side. May required limitation din sa haba at taas ng allowed firewall ang National Building Code tungkol dito. Misconception number 2. Architect, hindi ko na kailangan mag-construct ng sariling firewall dahil may firewall na ang kabilang lote. The only time the National Building Code allows for firewalls to be shared by 2 separate properties is for residential developments like duplex, row houses, and townhouses. Ang tawag dito ay party wall. But for private properties, kung ang building or structure na itatayo mo sa iyong sariling lote ay mangangailangan ng firewall dahil ito ay lumagpas sa required setback, then kailangan mo itong itayo regardless kung may existing firewall na naitayo sa katabing lote o gusali around your property. Ito ay upang masiguro na ang magkatabi o magkabilang lote o gusali ay protektado mula sa sunog saan man ito manggaling ang hindi pagtatayo ng sariling firewall, habang ang gusali na nakatayo sa iyong lote ay nakalabas sa setback o direktang nakatabi sa gusali ng kabilang lote ay isang malinaw na paglabag sa National Building Code at Fire Code of the Philippines. Bilang isang building owner, para sa ikapapanatag ng inyong isipan, lalo na sa oras ng sunog, piliing sumunod sa firewall requirements ng National Building Code at Fire Code of the Philippines. Misconception number 3. Architect,
Gusto ko ang firewall ay may glass blocks or louvers para may pasukan ng konting liwanag o hangin. Ito ay mali. Base sa definition ng firewall ng National Building Code at Fire Code of the Philippines, ang firewall ay dapat solido at walang anumang penetration or butas. Ito ay upang mapigilan ang pagkalat ng sunog at usok mula sa loob ng isang nasusunog na gusali patungo sa kabilang lote o gusali. Ang mga butas o openings kagaya ng bintana, pinto, wall-mounted exhaust fans, at mga vent caps mula sa mga interior exhaust fans ay hindi pinahihintulutan. Hindi rin allowed ang mga pagtagos o penetrations kagaya ng mga drain pipes at aircon refrigerant pipes sa firewall directly constructed along the property lines. Sa kadahilanang ito ay maaaring malusaw sa matinding init at tuluyang mag-iwan ng butas sa firewall na maaaring pasukan ng usok at apoy. Mahalaga na panatilihin ang integridad ng firewall sa pamamagitan ng pagtiyak na walang anumang uri ng opening or crack sa angmang parte nito. Misconception number 4. Architect, gumamit lang tayo ng 4-inch thick na CHB para sa firewall para hindi masyadong magastos. Ang required thickness ng firewall shall be based sa fire-resistive requirements ng codes. Out of all the codes concerning firewall, the Fire Code of the Philippines has the most strict and most stringent requirement of 4 hours fire resistance rating. Ibig sabihin, ang firewall ay dapat tumagal ng 4 na oras habang ito ay nakababad sa matinding init ng apoy bago ito tuluyang mag-fail or mag-collapse. Sa loob ng 4 na oras na ito ay exposed sa matinding apoy, hindi dapat maapektuhan ang integrity at structural integrity ng firewall assembly. Ibig sabihin, hindi dapat ito masira or mabutas para ma-maintain ang protection sa loob ng 4 na oras. Ang tanong, gaano nga ba dapat kakapal ang isang firewall na may 4 hours fire resistance rating? Ang sagot, depende sa materials na gagamitin. Based sa National Building Code at Fire Code of the Philippines, maaaring ma-achieve ang 4 hours fire resistance rating ng firewall kung gagamit ng mga sumusunod: 180mm thick na reinforced solid concrete wall, 200mm thick na solid masonry wall, gaya ng brick walls at AAC blocks. And lastly, 300mm thick na hollow masonry blocks gaya ng concrete hollow blocks. Misconception number 5. Architect, ayoko sanang mag-extend ng firewall palabas ng mga exterior walls. Hindi kasi magandang tingnan at magastos. Ang firewall extension mula sa line of the outermost face of the building and above the roofline is required by both the National Building Code and Fire Code of the Philippines. Ito ay upang ma-isolate ang apoy mula sa nasusunog na gusali at maprotektahan ang mga katabing gusali para hindi ito madamay sa sunog. Ano nga ba ang mga tamang sukat ng required firewall extensions on the sides of the wall and above the roofline? Para sa firewall extension sa gilid ng gusali, as per the National Building Code, ang firewall ay kinakailangang lumagpas sa face ng exterior wall ng gusali by 600mm or 0.6 meters. Para naman sa firewall extension sa ibabaw ng bubong o ang tinatawag natin na parapet, as per the National Building Code, ito ay dapat lumagpas mula 400mm hanggang 1,000mm or 1 metro. As per Fire Code of the Philippines naman, ang parapet ay hindi dapat bababa ng 1 metro. So anong susundin natin? By rule of stringency, it is recommended to follow the 1 meter parapet wall extension of the Fire Code of the Philippines. Sa ganitong paraan, mako-comply natin at wala tayong lalabagin sa parehong probisyon ng National Building Code at Fire Code of the Philippines. So there you go, ang 5 misconceptions about firewall at ano-ano ang tamang tugon ukol dito. Maraming salamat sa panonood, and if you would like to know more, please don't forget to like and subscribe. Bye!